Po, magandang pag-usapan po, ano? Ito hong hamon po ngayon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, no? Matapos pong naglabas po siya ng kautusan para sa lahat po niyang mga cabinet secretaries na mag-submit po ng kani-kanilang mga courtesy resignations, ano? Actually, suportado po, ano, ni Mayor Magalong yung kanyang yung call po ni PBBM, ano, para sa kanyang mga kalihim, mga kabida. Pero yung suporta po niya, okay, meron pong kakibat na mga hamon po, ano, challenges para ho kay PBBM. Para naman po makita po yung pagiging seryoso po, ano, ni Pangulong Marcos doon sa kanyang hangarin po, makabida, na mabago, makorek yung mga shortcomings po, ano, ng Marcos administration during the first 3 years po ng kanyang term. Okay, bilang presidente po ng Pilipinas. At dahil daw doon sa resulta po ng election po, mga kabida, parang nagising ang Pangulo na yun pala, hindi ho na-address yung expectation po ng taong bayan, ano, mga kabida. Kaya ito yung kanyang step na ginagawa po ngayon. Pinaparesign niya lahat ng mga secretary po niya, no? At kung sino man yung performing secretary at department po, makabida, baka yun yung i-retain po ng Pangulo. At kung sino yung hindi ho nag-perform, okay, yun yung tuluyan na pong bitawan po ng Pangulo, mga kabida. Pero dito ho tayo mag-focus sa 6 na mga kondisyon, ano, ni Mayor Magalong po, mga kabida, no? Dito ho sa sinasabi ho ng Pangulo na recalibration po. Okay? Unang-una po, ito yung kanyang suggestion. Okay? Abolish congressional pork barrel allocations in executive departments like DPWH, DSWD, DOLE, DOH, etc., ensuring transparency and accountability in resource allocations. Kung maalala po ninyo, mga kabida, no, na yung mga congressman po natin, mga mambabatas po natin, lalong-lalo na po sa lower house, meron po silang mga allocations dyan po sa iba't ibang sangay po ng pamahalaan po, mga kabida. Just like yung sinabi po ni Magalong na DPWH, ito hong DSWD, ano, DOH, doon yun inilagay yung kanila pong allocations, ano, congressional pork allocation po, mga kabida. Okay? Now, gusto ho ni Mayor Magalong na tanggalin po yun. Kasi ho, yun yung isa sa mga sources po, mga kabida, ng corruption po, mga kabida. Okay? Now, pangalawa sa kanya hong suggestion po, mga kabida, no? Ito hong shield departmental appointments, particularly in frontline departments like DPWH, from congressional interference to ensure merit-based selection. Ayon. So, yung mga appointments po, mga kabida, kasi ho, may mga instances kasi na nangingialam po itong mga kongresista. Okay? Lalong-lalo na po, dyan po sa mga iba't ibang sangay po ng executive branch. Okay? Gusto ho niyang tanggalin po ito, mga kabida. Number 3, eliminate the practice of percentages of corrupt politicians in public projects and other forms of corruption that undermine public trusts. Marami kasing mga politiko po, mga kabida, na humihingi po ng porsyento, komisyon. Kaya nga, nabansagan itong mga politiko na ito ng mga commissioners. Okay? Diyan ho sa mga government projects. Okay? Yun yung gusto kong walain at mawala ni Mayor Magalong po, mga kabida, kasi ho, root of corruption yan eh. Okay, para madali po yung proseso, dun ho sa pagpapatupad po ng proyekto sa isang lugar, okay, wala hong problema sa mga permits, kami na po bahala sa mga permits, etc., etc. So yun po yung tinutukoy po, ano, ni Magalong po, mga kabida, na commission percentage ng mga politiko, ano, mula sa mga proyekto po ng gobyerno, mga kabida, no. Number 4, all transparency in the bidding process to preempt rigged biddings
that only benefit corrupt politicians and other relatives who are contractors and suppliers. Dapat yung lahat ng mga transaction po mga kabida, halimbawa meron pong multi-million or billions na projects po mga kabida, ang gobyerno, ano, hindi na po lingid sa kaalaman po ng iba na may mga empleyado o opisyal ng gobyerno na siyang naging contractor din. Kung hindi man siya yung contractor, yung kamag-anak po niya, yung contractor. So yun yung ayaw ho ni Magalong po makabida at gusto niyang mawala yan kasi yan po ang source of corruption. Panglima, hold corrupt politicians accountable through swift and partial prosecution. Ang problema lang po kasi sa Pilipinas, ano, kapag kaalyado po ng gobyerno po makabida, bihira lang po yung mga corrupt officials na ma-prosecute. Okay? Kasi ho, kaalyado po ng gobyerno. Alright? Yun yung problema po sa atin dito sa Pilipinas. Kapag meron pong malakas na backer po makabida, bihira kung wala kong accountability, ano? Okay, pero kung kalaban po ng mga corrupt na official, okay, mabilis pa po sa alas 4 yung prosecution. Yun yung hindi ho maganda dito sa Pilipinas. Number 6 po, at panghuli po ito mga kabida, remove congressional control over programs like AKAP, AIX, MAIP, TUPAD, SHED, and TESDA scholarship, ensuring these resources directly benefit the people with full transparency and without partisan influence. Dito na ho pumasok ito hong pangingialam po ng mga kongresista, mga kabida, no, sa mga ayuda. Okay, kung naalala po ninyo during campaign period, left and right yung pamimigay ho ng ayuda po mga kabida na supposedly ito po'y pondo at managed by the different departments of the executive branch like DSWD, DOLE, TESDA, mga kabida. Ang paliwanag po nila, andyan lang po sila tumutulong . Pero wala ho silang pakialam dapat dyan kasi ho, it's an executive action. Trabaho po yan ng ahensya under the executive branch at hindi ho ng mga congressmen. Kaya, yun. Maganda po itong mga proposal na ito, ni Mayor Magalong, mga kabida. At kung talagang seryoso ito hong si PBBM, he must heed this proposal. Okay, coming from Mayor Benjamin Magalong of Baguio City, mga kabida. Okay? Ito, maganda po ito transparency. At saka, malinaw po, na ito hong pamimigay po ng ayuda during election period, maganda yun sana, kasi dami hong pumipila po, mga kabida. Pero yung resulta po, after election, doon po natin nalaman po, mga kabida, na hindi talaga effective ito hong ayuda when it comes to politicking. Okay? Kasi ho, yun hindi ho na-convert into votes. Kasi ang akala kasi ng mga politiko po mga kabida na sa pamamagitan po ng ayuda, madadala nila yung tao, makukuha nila yung boto po ng mga tao. Which is, it turned out na hindi ho. Kasi ho, yung mga tao na nakatanggap po ng ayuda mga kabida, hindi ho sila yung binoto. Iba, yung kalaban po nila ang binoto ng mga tao. Yun yung masaklap po mga kabida, Kaya nga, tigil-tigilan na po nila ito kung pamimigay po ng ayuda. Most likely, sa 2028 presidential elections po, baka po, magsilbing lesson learned na po nila ito. Mas maganda nga Kasi ho, hindi na po tayo magsayang po ng pera po mga kabida. Sa halip na pang short term yung pondo na binigay po natin, doon po sa mga kababayan po natin, gagawa na lang po tayo ng proyekto na pang long term, at marami hong makakabenepisyo po mga kabida na mga kababayan nating mga Pilipino. Yun yung maganda. At hindi ho yung pang short term lang, Kasi napakahalata masyado, yung ginawa po ng mga politiko last time
na yung short term na pamimigay ho ng ayuda talagang ginagawa po na pang-eleksyon lang po para lang po makakuha po ng boto po mga kabida, no? Okay? So, yun lang po. Maganda yun. Sana po sundin po ng Pangulo yun mga kabida para ho maniniwala yung tao na yung kanya hong mga ginagawa po ngayon ay seryoso po, ano? Na at least pagkatapos po ng kanya hong termino, magkakaroon po siya ng ligasiya po makabida para ho sa mga Pilipino. Kahit na po half of his term na po siya umaksyon at nagising po mga kabida.